Magandang gabi po sa inyong lahat. Padre Randy De Jesus po ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo habang tayo po ay humaharap sa isang pandemya. Upang simulan po ang ating online page sharing, inaanyayahan ko po kayo na ihanda ang inyong puso't kalooban at sama-sama po nating pakinggan at pagnilayan ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago pa sa inyo. Kung kayo ngay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Hesus. Alam po ninyo, bilang isang pari ay nagkakaroon kami ng mga pagkakataon na syempre po makihalubilo at mapakinggan ang pagbabahagi lalo na po ng mga lingkod simbahan. Minsan po may isang lingkod simbahan ang lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, Father, napapaisip po ako. Sabi ko, ano po ang nasa sa isip ninyo? Sabi niya sa akin, Father, hindi ka ba nahihirapan sa buhay mo bilang pari? Kasi una, wala kang asawa, wala naman nag-aasikaso sa iyo. Wala ka man lang uuwian na sarili mong masasabi na ikaw ang padre de pamilya, mga anak na magdudulot sa iyo ng kaaliwan, ng kasiyahan. Tapos alam po ninyo, nung tinabi niya po yun sa akin, naglalaro naman sa isip ko na parang gusto ko pong magtanong din sa kanya at tanungin siya, kayo po, bilang may asawa, hindi po ba kayo nahihirapan dahil may asawa kayo? Pero alam po ninyo, para bagang sumagi sa kaisipan ko, bakit meron bang madaling buhay sa mundong ito? Meron bang buhay na walang hirap? Kung lahat naman po yata ay meron. At isa pong magandang paanyaya at paalaala sa atin, lalo na po nagtitipon tayo sa diwa ng pananampalataya, ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin, na yung pagsunod sa Kanya, yung paglilingkod sa Kanya, ay laging may kalakip na pag-aalay ng sarili. At syempre po kapag iaalay natin ang ating sarili, kalaki po nito yung oras, yung panahon, yung kakayahan, o maging kung anong kayamanan na meron tayo sa ating buhay. Alam po ninyo, simula nung pumasok ako sa seminaryo, isa bagay na malinaw sa akin ay magtatapos ako sa seminaryo kung ako'y hirangin ng Panginoon bilang pari, ay yung katotohanan, wala naman po talagang asawang pari na hindi naman po tinago ng seminaryo sa akin. At kahit bago pa po ako mag-apply sa seminaryo, ako ay 16 years old after high school, ay malinaw po sa akin na ang buhay na aking yayakapin, awa ng Diyos, kapag ako ay hirangin niya bilang pari, ay isang buhay na walang asawa. At isang buhay na alam kong hindi ganoon kadali. Si Jesus na po mismo ang nagsabi sa atin, ang sino bang nagnanais na sumunod sa akin, una, kailangan niya pong limutin ang kanyang sarili. Ikalawa, pasanin ang kanyang krus. Hindi po yan tinago ni Jesus sa atin. At ang isang nakapagdudulot ng inspirasyon at lakas sa atin ay ang katotohanan na maging si Jesus mismo ay niyakap ang lahat ng ito. Kitang-kita po natin kung anong ginanap niya nang ialay niya ang kanyang buong buhay para sa ating kaligtasan. Kung paanong pinasan niya ang krus na sana'y dapat para sa atin. Kaya kung minsan, maaari pong natutukoy natin ang ating mga kahirapang pinagdadaanan, ang mga hindi madaling sitwasyon na ating nararanasan. Pero sana po, huwag nating isipin na tayo ay dapat hindi nakakaranas nito. Gayong si Jesus mismo ay niyakap ito para sa atin. Mga kapatid, sa buhay po natin ito,
kung hahanapin natin palagi ang isang buhay na walang kahirapan, mukhang hindi po natin yun matatagpuan sa mundong ito. Sabi ko nga po kanina sa aking pagninilay sa banal na misa sa Humilya, kapag po siguro ang buhay natin sa mundong ito ay wala ng hirap, wala ng sakit, wala ng mga problema, wala ng karamdaman, o wala na tayong aalalahanin pa, marahil hindi na natin hahangarin ng langit. At marahil, hindi na rin natin magagawa ang mapahalagahan ng Diyos. Gayong ang tunay nating tahanan ay hindi sa mundong ito, kundi ang tahanan natin ay ang kaharian ng Diyos, ang kalangitan sa piling ng ating Ama. Mga kapatid, sa buhay nating ito, sana sa kabila ng pandemya na ating nararanasan, makita natin na kung tayo ay nakakaranas ng mga paghihirap, kung tayo nakakaranas ng mga sakripisyo, kung tayo nakakaranas ng mga disiplina para sa pangkalahatang kabutihan, lagi nating isipin na bahagi din ng pagpapahayag ng ating pananampalataya ay ang tingnan ang ating Panginoong Hesus na gumanap na o naganap na o ginanap na ang pag-aalay ng sarili, ang pagpapahayag ng tunay na pagsunod at pagtalima. Sabi nga po, may mga pagkakataon sa buhay ng isang papahayag ng pananampalataya na siya ay uusigin. Siyempre po, kapag ipinapahayag natin si Jesus, bahagi po nun yung katotohanan na talagang hindi lahat ng mga tao ay bukas sa pamamaraan ni Jesus. Kahit naman po nung si Jesus ay narito sa sanlibutan, habang siya'y nakikipamayan, nakikipabuhay sa maraming tao, talagang may mga tao na hindi siya tinatanggap. Kaya lagi natin tatandaan na sa kabila ng ganitong mga sitwasyon at pagkakataon sa buhay natin na nagiging mapanghamon, kung minsan ay nalalagay tayo sa mga sitwasyon at pagkakataon na hindi natin magawang matanggap. Sana pagmasdan natin na sa ganitong mga sitwasyon, makakatagpo natin ang Jesus na una nang nag-alay ng sarili para sa atin. Kapag po January 9, ang dami pong pumupunta sa Quiapo dahil piyesta po yun na Poong Nazareno. Saksi po tayo sa napakaraming mga pumupuntang mga deboto. Saksi po tayo sa mga naghahangad na makalapit sa Poong Nazareno. Milyong-milyong mga tao po kaya pinaghahandaan po maigit. Pero kung atin pong titingnan, ano kaya ang nasa sa loob ng mga taong ito? Marahil po hindi naman maaalis na may mga ilan ay nakikiusyoso lang. Pero karamihan po ay naghahangad na makaugnay sa Jesus na may pasang krus. Karamihan ay naghahangad na umugnay sa isang Jesus na nagdurusa, nahihirapan, at naghahangad ng kabutihan at pagmamahal sa mga taong kanyang pinahahalagahan. Kaya mga taong ito ay yung mga taong na mayroong pinagdaraanan, may malubhang karamdaman, may mga partikular na intensyon at paghahangad. Naniniwala sila na sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pagtingin kay Jesus na nagdurusa at nahihirapan, ay meron silang kasama na magdudulot sa kanila ng lakas sa kabila ng lahat. Sa gabi pong ito, mapalad po tayo muli na samahan ng isang kapatid sa pananampalataya na magbabahagi sa atin ng ilang mga karanasan niya sa pananampalataya sa panahong ito ng pandemya. Upang sa gayon, maging bahagi ng kamalayan natin na bawat isa sa atin ay may karanasan ng pakikipagtagpo sa Diyos sa iba't ibang pamamaraan. Tawagan po natin, siya po ay walang iba kundi si Timonet Duque, isa pong nakalakbay ko lalo na po sa larangan ng mga banal na paglalakbay. Tawagan po natin si Ate
Hello? Hello po, Father Randy. Good evening po. Magandang gabi po sa lahat ng kasama namin ngayon sa programa ni Father Randy. Maraming salamat po. Salamat. Sa pag-ibig sa akin para makasama kayo ngayong gabi. Salamat Ate Monet sa iyong pagtanggap sa aking paanyaya kahit sa maiksing panahon ay hindi mo ako napahindian. Salamat dahil alam ko, nung sumagi sa isip ko, sa pagdarasal ko kung sinong aanyayahan ko ay sumagi ka sa aking panalangin at alam ko na meron kang maibabahagi sa amin ngayong gabi, lalo na sa larangan ng mga pinagsisikapan ng ganapin ngayong na tayo ay nasa isang karanasan ng pandemya. Pwede po kayong pakilala sa kanila, Ate Monet, sa mga tao na nakikilakbay sa atin ngayon. Opo. Magandang gabi po ulit. Ako po, ang pangalan ko po ay si Monet Duque. May anak po ako, dalawang adult na po. Ang panganay ko po is 30 and yung lalaki po yung panganay ko, 30 years old, and then yung bunso ko po is 25 years old po na babae. Ngayon po, freelance travel agent po ako na nakasama ko nga po si Father Randy sa paglalakbay sa Holy Land. Yan po ang madalas na napupuntahan ko yung Holy Land po. So, dyan ko po nakasama si Father Randy at yung iba po mga kasama natin ngayong gabi na kasama ni Father Randy dito sa, shall we say, programa sa online sharing is mga nakasama po namin sa Holy Land po. Salamat Ate Monet. Kamusta po kayo sa sitwasyon na ito na maharap tayo sa ganitong klaseng pandemic? Paano po nyo hinaharap ito bilang pamilya? At ano po yung mga parang nakakaugalian nyo ng gawin? No? At syempre, dahil ito po ay online faith sharing, kamusta po yung karanasan ninyo sa Diyos? Sige po Ate Monet. Malaki pong struggle actually kung dala ng pandemic po na to. Kasi yung sa panahon na kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng trabaho, tapos dumating tong pandemya, so lagi kang nawalan ng trabaho, pero kapit lang tayo. So, sabi ko naman, Lord, alam ko kung may dahilan yan, hindi mo naman kami pabayaan. So kami naman sa pamilya ko, na-appreciate ko, isa sa mga na-appreciate ko na madalas kami magkakasama ngayon, na hindi yan nangyayari, lalo na nung panahon busy ako, busy sila, may trabaho. Ngayon, siguro yan din yung isang nasasabi niya na isa yun sa mga purpose siguro ng pandemya na to, makasama natin ang ating mga pamilya, nakilala natin sila ng lubos, paano ba namin nilalagpasan itong pandemic na to, paano kami nakaka-survive. Tulong-tulong kami, pinag-uusapan na kami. Ang mga anak ko, nagdadasal din kami. Ayan, ako, lagi. Father, hindi naman ako hindi ko na itatanggi sa inyo. Siyempre, minsan sumasabi din sa isip ko na yung mga questions ba, bakit? Anong nangyayari, bakit dito? Mga depression and anxiety po na palagay ko naman hindi na ho ako nagkakaranas ng panahon ngayon. Pero ayoko kong bigyan ng malaking issue yan ayoko siyang bigyan ng malaking huwag sa puso at isip ko. Lagi pag dumadating ako sa sitwasyon na napapaisip ko na Lord, bakit? Lord, anong nangyayari? So, pikit lang ako, tapos hihinga lang din ako ng pagkain. Basta tawagin ko lang ang Panginoon, tulungan niyo po ako. So, ayan, medyo, hindi mas magkaya ako. So, malaking tulong din po yung pagtawag sa Panginoon na lagi ko na lang pong nilalagay sa isip ko na may dahilan, may purpose ng Panginoon na sana, kung ano man yung purpose niya, kung ano man yung gusto niyang sa atin, kung ano man yung gusto niyang iparating sa atin, sana po makuha natin yun tulad natin. Alang-alang na lang din po sa mga nagsakripisyo. So, ano bang ginagawa kami ng pamilya ko ngayon?
There was one time po kasi na out of depression nga rin po, nagdasal po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po sana ng word yung buhay ko, yung sarili ko sa panahon na to. So, tapos, nanonood ako ng TV, yung mga balita. Yun na yung time na magulo na, yung nag-uumpisa ng enhanced community quarantine. So, sabi ko, ano kaya ang maitutulong ko? Doon, napaisip ako na magbigay kaya ako ng tulong sa kung magbigay ng pagkain sa mga frontliners. Sabi ko, meron naman konting pera dahil po doon sa yahe, sabi ko pwede. So tumawag po ako doon sa mag-anak ko na Kagawa. Sabi ko, ano bang pwede maitulong? Bala ko magbigay ng pagkain, dinner. Pero simple lang kasi kumaga ko ano lang yung kaya. So sabi naman niya, oh ate, okay lang yan. Kailangan ng mga ano yan, ng mga volunteers. Sige, so nag-prepare ako and then nagpadala ko dun sa barangay hall kung saan kung ang mga constituents na nag-ayos ba, nag-ayos ng mga groups. So, yung bang pinakita niya sa akin yung tuwa ng mga tao and yung pagbigay namin dito sa checkmate dito sa labas namin ng pagkain na yung bang tuwang-tuwa sila na naalala mo sila. Sabi ko, ay sa pala ng pakiramdam ng gano'n. So, ang ginawa ko po, tinawagan ko yung mga minsan ko, sabi ko, outreach na sa mga volunteers, sa frontliners. And then, yun na po, we've decided na magpadala ng mga pagkain. And then, so pagpunta kami ng mga hospital, nag-request sila ng face shields naman. Sige, pag-aralan natin kung paano shield. So, gumawa kami ng face shield. So, nakakatuwa na bigyan mo sila, na-appreciate nila yun. So, Lord, thank you. Yung prayer ko ba, parang answered prayer, binigyan mo ko ng sipig sa panahon na to. Dumating din po sa punto na after 2 weeks na nag-debate kami, so parang dami pang request sa ganitong hospital, sa ganitong hospital. So, sabi namin, naku, paano na yan? Wala na tayong, kumbaga, sa sarili naming pera, wala na kami lalabas. So sabi namin, hindi, sige, gawa, tuloy lang natin po ang gagawin natin. Hanggang sa dasal. Pinabukasan, may mga tawag namin na kaibigan na gusto namin tumulong, mapapadali kami ng tulong sa pamagitan nyo. So parang sabi namin, wow, answered prayer, hindi po kami nanghingi. Hindi po kami lumapit para humingi. Sila po yung ipinadala sa amin para tulungan kami, para maipahatid namin ang tulong din sa mga frontliners. So nakakatuwa na parang, isang kaibigan na hindi mo nakakausap, tatawag sa iyo bigla. Tapos biglang, kita ko, nalabitaan ko, ganyan. Gusto kong tumulong sa pamamagitan niyo kasi nakikita ko na nakakarating dito. So, Lord, thank you. Gusto ko na yung hinihingi ko, bibigyan mo ko ng worth ng saysay, buhay ko ngayong pangyayan. Pinagbigyan mo ko sa pamamagitan ng maliit na paraan po. Pagtulong sa frontliners, pagbibigay ng libreng face shields, hanggang sa hindi sa punto na iniisip namin maliit ba na relief para sa mga nawalan ng trabaho o yung mga nagtatrabaho, pilit na nagtatrabaho para kumita lang ng konti. Like street vendors, yung mga street sweepers, yung mga garbage collector, yung mga delivery boys po. Hindi na, kahit ang init-init, kailangan silang magtrabaho kasi kailangan nilang suportahan ng pamilya nila. So yun po, bibigay din ng
konti para sa kanila. Ayun po. Habang nakikinig ako sa iyo, Ate Monet, no? Nung una, sa first part, nung yung bang nandun yung kabukasan na aminin sa sarili na may mga pagtatanong. Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Bakit? Anong dahilan? Anong nangyayari sa kapaligiran natin? Pero isang bagay na dapat... Sige, may gusto ko kayo sabihin, Ate Monet. Prior kasi po, Father, sa pandemya na, meron naman mo akong struggle na talaga sa buhay ko. So, yun yung talagang pinagdadasal ko. Hindi lalapit ko sa Diyos. So, sabi ko, parang Diyos, dumating ito. Nung una, syempre, di ba, parang kung nakapokus ka, sa'yo lang. May struggle na ako, tapos ito pa yung nangyari. Pero come to think of it, eventually, after how many days ang pagdadasal mo, parang, oo nga, hindi lang naman ako, buong mundo, mahihimag niya. So, ang ginawa ko po nun, isinantabi ko, tama po ba? Isinantabi ko muna. Oo, isinantabi ko muna yung pansarili ko bang problema. Pero still, nandun pa rin po yung depression and anxiety. At ano po mangyayari? Ano po mangyayari? Tapos minsan, dadating pa rin ako sa punto nga yan, Father, na may mga tanong, ang daming tanong. Lord, bakit gano'n? Parang, yun nga, gaya po ng madalas sinasabi. Dapat huwag kong iisipin lagi. Ang isipin ko pang kalahatan. So yun nga, pag may question ako, ang isip ko sa sarili ko, hindi pala. Nasabi to sa akin ng isang kaibigan ko yung pangit na hindi ko dapat lang iniisip yung sarili ko lang. So yun nga, nagasal ako, humihingi po ako ng tawad na, syempre, sa ganung sitwasyon, Father, kung nagkakaroon ko ng anxiety, medyo lumuluwag ng palataya. So hihingi po ako ng tawad sa Diyos na, Lord, sorry, kasi medyo nagkakaroon ng o nag-dude na sa akin, nagkakaroon na ng question, pero hindi mo ko nag-question na nagagalit. Kasi Father, dumating sa punto before na nagtatanong ko sa Diyos, galit po. Kinu-question ko siya, as in kinu-question ko, bakit ako yung gano'n? So ngayon po, hindi na gano'n. Itatanong ka na po, yung para bang confused. Nalilito ka, hindi mo naiintindihan, lang ng linaw. Lord, bakit hindi po ako galit? Naguguluhan lang po ako. At humihingi po ako ng tawad doon sa kaguluhan ng isip ko niya na humihingi po ako ng guidance po. Maliwanagan. Kaya pagdating po, end of the day naman po. So parang nahimasmasan ka na. Maraming salamat po, hindi po ako pinabayaan. Nag-survive naman po ako. Maraming salamat po sa pagkakataon, sa lahat po ng pagkakataon, sa lahat po ng biyaya. Sa kabila po ng nangyayari sa mundo, sa kabila po ng nangyayari sa akin, sa buhay ko, sa sitwasyon ko, hindi niyo ako pinababayaan. Nakaka-survive po ako araw-araw. At binibigyan niyo ako ng pagkakataon na instrumento para makatulong din. Diba? Gaya po ngayon, in-invite niyo ako. So parang sa akin, it's an honor and it's privilege na baka sakaling may maitulong po ako sa mga kikinig at nanonood po sa programa po ninyo. Salamat po, Ate Monet. No? Napakahalaga po sa buhay natin na natutukoy natin yung nangyayari sa kalooban natin. Bilang pari, may mga tanong ang mga tao na hindi lahat kaya sagutin ng isang pari. Bakit? Kasi may mga sitwasyon at pagkakataon na talagang ang sasagot sa atin ay ang ating pananampalataya. Halimbawa, habang nakikinig po ako kanina sa inyong sharing, sa unang bahagi nandun yung pagtukoy ng maraming katanungan, okay lang po yun. Pero tinan niyo po yung transition na nangyari. No? Halimbawa, hindi po kayo nanatili, kagaya nga po na sinasabi niyo ngayon na nagtatanong ako, Father, kasi may bagay akong gustong unawain. Hindi para pagdudahan ko yung Diyos na tinatanong ko. Na yung karanasan baga na nagawa ninyong harapin ang mga tanong nyo sa isang pagpapamalas ng
pagbabahagi ng kabutihan sa mga tao na sa paligid. Kasi sa tingin ko po, Ate Monet, kung mananatili lang po kayo sa pagtatanong nyo, siguro po hindi nyo naisip magpakain, hindi nyo po naisip gumawa ng face shields, no? Hindi nyo po naisip na tumulong. Isipin ko kasi yung, kailangan ko yung pera. Oo, di ba? Bakit ko pag-gastos eh? Yung po, Father, kasi naisip ko, isa yan na sinaisip sa isa yan sa ipinarating sa akin ng Panginoon. O, yan ka ngayon, may problema ka, pero blessed ka pa, mas blessed ka pa rin kaysa sa iba. So, sabi ko, oh Lord, alam ko, mas blessed pa. Sabi, yan din po ang sinabi ko sa mga kamag-anak ko, sa mga pinsan ko, nung niyaya ko na sila tumulong. Sabi niya, pare-pareho tayo nawalan ng trabaho. Sabi ko, oo, tama, pare-pareho tayo nawalan ng trabaho, pero isip ko, mas blessed pa rin tayo kumpara sa iba. So sabi, yun po yung sinabi ko na, sa tingin ko naman po, tama ako. Mas blessed mo po, kumbaga. At saka yung ano, no, kumpara po sa iba. Yung bang matukoy ninyo na, bagamat syempre meron din kayo pinagdadaanan na hindi naman po hiwalay sa pinagdadaanan natin, ng mga tao sa paligid natin, yung makaisip ng paraan para makatulong pa rin sa iba sa kabila ng kahirapan na pinagdadaanan. Yun po isang mukha ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Ngayon po ating mo yun, pinagninilayan natin yung sinasabi ni Jesus na yung pagsunod sa Kanya, yung buhay na mayroong pagpapahalaga sa Kanya, at yung pananampalataya sa Kanya, talagang may kalakip na pag-aalay ng sarili. Hindi po pwedeng puro sarili, kundi iaalay po ang iyong sarili. No? Sabi ko nga po, pag nakikita ko yung mga post nyo, hindi man ako nakakapag-comment sa mga pictures. Pero namamangha ako kasi alam ko yung kung gaano ka rin apektado sa ganitong pandemic, lalo na yung linya ng inyong hanapbuhay. Na siguro po, si Ate Monet po kasi ay sumasama sa mga pilgrimages, sa ibang mga tour outside the Philippines. Eh ngayon po, wala naman po mga pilgrimage at saka tour. So talagang wala po talaga siyang pagkaka. Pero yung makaisip ba, yung sa tuwing nakikita po yung inyong pagsisikap ng family niyo gumawa ng face shields, ng pagkain, mag-repack para ibigay sa, o mag-pack ng pagkain para ibigay sa mga, yung nasasabi niyo sa mga frontliners at volunteers. Sabi ko si Ate Monet, tuloy-tuloy pa din ang kanyang pilgrimage. Wala man siya sa Holy Land, wala man siya sa Europe, sa Marian pilgrimages area, or pilgrimage areas, or churches. Nagpapatuloy yung paglalakbay mo, Ate Monet. At yung sana yung isang bagay na panghawakan ko sa sitwasyon na ito. Gayun din po kayo mga kapatid na nakikinig sa amin ngayon at nakikilakbay ni Ate Monet. Ang atin pong pakikilakbay kay Jesus ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Maaari pong yung mga tao makakasalamuhan natin at yung mga tao nasa labas ng ating mga tahanan ay meron ding tanong, kagaya ng tanong ni Timonet at maging ng ilan pa nating mga kapatid. Pero lagi nating tatandaan, hindi dapat tayo manatili lamang sa ganong klaseng pagkakataon at sitwasyon sa buhay natin, kundi harapin natin ito ng magkakasama. Tingnan niyo po yung experience ng family ni Ate Monet. Noon, very busy sila lahat. Pero ngayon, nagkasama-sama sila. At nung nagkasama-sama sila, hindi lang pala basta pagkakasama-sama. Sama-sama pala silang tutulong. Sama-sama pala silang magbabahagi. Sama-sama pala silang magmamalasakit. At yun, panibagong blessing yun. No? Panibagong blessing yun. Nasa tingin ko, Ate Monet, after this pandemic, hindi na makakalimutan ng iyong mga anak. At hindi mo na rin makakalimutan sapagkat meron ng binuksang bagong pilgrim area or pilgrim place na hindi lang pala sa Holy Land, hindi lang pala sa Europe, sa tahanan nyo pala, nandyan pala si Jesus. Salamat. Sabi ko nga po si answered prayer po rin, humingi po ako sa kanya na maging productive ako ngayong pandemic. At binigyan po niya ako ng paraan. Binigay po ng Diyos yun sa akin. Tsaka yung Ate Monet, diba? Tukoy natin, mahirap ang buhay ngayon. No? Tukoy natin, ang hirap kumilos ngayon. Napakalimitado. No? At walang walang sinino to. Kumbaga, walang nabubuhay ngayon ng madali. No? Lahat tayo apektado, kahit siguro yung masasabi natin na meron talagang
kakayanan sa larangan ng pinansyal na bagay ay sa tingin ko ay nag-a-adjust din sa ganitong sitwasyon. Kumbaga lahat tayo ay mayroong kani-kanyang nararamdaman at isa sa mga pangkaraniwan at halos kaparehas nating naranasan, syempre yung kahirapan lalo na sa pag-ugnay sa larangan dahil may mga distancing ngayon na nangyayari. Pero sa kabila ng lahat, habang natutukoy natin yung nangyayari sa kapaligiran natin, hindi nawawala at hindi nahaharangan ang puso natin at ang pagkatao natin na iparamdam na may kakayahan pa rin tayo umugnay sa pagtulong sa kapwa natin. At yun ang kinalulugdan ng Diyos sa bahagi ng ating mga pinagsusumikapan. At Timonet, sa pagkakataon pong ito ay hayaan niyo pong i-share ko sa inyo yung ilang mga sharing at saka mga reflections or pagninilay ng mga taong nakikilakbay sa atin. Babalikan ko po kayo. So, sa gabi pong ito ay may mga nakikilakbay sa atin. Yung mga suki na natin sa ating online page sharing. Yun. Yan. Dito po si Ate Maridel, Ate Mariela Pelayo, Ate Ligaya Tokayaw, Ate Ami Canonisado, Dr. Arnett, Ate Early Raqueño, Ate Eldy Gadin, si Nanay Mabel Dominguez, Ate Angie Maramba, si Mike Bicoy, isa pong seminarista, Normita Cachuela, Evangeline Henova, si Ate Cecilia Palahi, happy birthday po Ate Cecil, no? Si Ate Roda Manalili, no? Nag-ahay siya sa atin, Ate Monet, si Ate Roda, si John Christian Silva, si Ate Teresita Causing, Ate Cathy Soriano ay kasama din natin, si Ate Alma Zambrano, Hermie Rosanes, Ate Ellen E. Lipat, Jeans Gayatgay, no? Good evening din po sa inyo. Si Ann Villanueva ay nakikilakbay din at si Ate Judy B. Jacinto. Ang gabay bahaginan po natin o yung online sharing po, Matter for Sharing, ay ipinost ko po kanina lamang. At ang ating pong gabay bahaginan o points para po sa ating pagbabahaginan or sharing ay ano ang bunga ng iyong panalangin sa kasalukuyan? Siyempre po, mahaba-haba na rin po ang ating paglalakbay sa pandemic na ito. Parang pang 10 linggo na nga po na hindi po kayo nakakasimba sa loob ng mga simbahan, no? Kundi puro live streaming. Pero kamusta po? Kasi isa sa matingkad na lumalabas sa nangyayaring mabuti sa atin ay yung malalim na pagdarasal at pananalangin ngayon kasama ng ating pamilya. Kaya naisip ko pong tanongin kanina ay ano ang nagiging bunga na ng ating panalangin sa kasalukuyan? Maganda magpakiramdaman na tayo, no? Kasi tiyak na may mga paglagong nangyayari kagaya ng sinagot po natin ng isang araw. Ito ba'y bunga ng panalangin natin? Tingnan po natin yung sagot ng ilan nating mga kasama. Sabi po ni Ate Maylene Tanyagras, ang bunga po ng panalangin ko sa kasalukuyan ay yung pong tungkol sa aming pamilya na magkakasundo-sundo. Kami pong lahat ay malulusog at ligtas sa anumang sakit at panganib, lalo na po yung panalangin ko para sa aming mga magulang. Nabigyan pa sila ng kalakasan ng pangangatawan dahil sa edad nilang prone na sila sa sakit. 80 years old na po ang aming ama at 75 naman ang aming ina. At yung kaligtasan din ng lahat ng mga kaibigan at kamag-anak ko, malaking pasasalamat ko po yun sa Panginoon. Napakahalaga po na nakikita natin na sa kasalukuyan yung mga taong pinagdarasal natin, yung pamilya natin, na nasa magandang kalagayan. Ito po ay paraan ng Panginoon upang iparamdam sa atin kung paano kasama natin siya. Siyempre po, habang ito ang nagiging bunga ng ating panalangin, sana wag din pong mawawaglit sa kamalayan natin na may mga tao pang kailangan din nating ipagdasal, lalo na po yung lubhang naaapektuhan ng ganitong klaseng pandemya. Salamat po Ate Maylene sa inyong ibinahagi. Sunod po nating basahin ay ang pagninilay ni Mrs. Ellen Lipat. Naka-page sharing ko din po siya sa mga daang araw. Natutunan po hindi lang ako ang nagsasalita, kundi ang pakinggan din ang sinasabi ng Panginoon sa aking puso. Isang tunay na komunikasyon kung saan ay dalawa kaming nangungusap and at the same time nakikinig.
Sa huli ng panalangin, hayagang pagtitiwala na may pagsuko sa Kanya, that His will be done. Papuri at pasasalamat pa rin ang ibinibigay sa Kanya, masagot man o hindi ang kahilingan. Alam po ninyo, magandang realization ito at bunga ng panalangin. Na sa maraming pagkakataon, kapag tayo ay nagdarasal, huwag natin isipin na ang pagdarasal ay tayo lang ang nagsasalita sa Diyos o nagsasabi sa Panginoon. Lagi nating tatandaan, higit nating dapat nabigyan ng pansin kung paano din nangungusap ang Diyos sa atin. Bakit? Kasi po, pag nandun tayo sa ganung klaseng karanasan, mas nabibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga sarili na tingnan ng may pagpapahalaga ang Diyos sa buhay natin. Gayong ang buhay panalangin ay isang karanasan ng pagtupad at pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa sarili natin kalooban. Salamat po, Ate Helen. Sunod po natin basahin na yung pagninilay ni Tatay Rosendo Franco, isang pong lay minister sa isang pinaglimisahan po namin mga pari sa seminaryo. Ang taong kasama sa kanyang buhay, ang pananalangin sa oras, man ng saya o paghihirap, lalong tumitibay ang pananalig sa kapangyarihan ng Diyos. Yung bang natutulungan tayong harapin ang anumang nangyayari sa araw-araw tulad sa nararanasan natin COVID-19. Nananalig at sumasampalataya ako na malalampasan natin ang hirap na ating pinagdadaanan, na mas matatag at lalong titibay ang ating pananalig sa atin. Kumbaga, kung atin pong pagninilayan o bibigyan ng suportang ideya at kaisipan at bunga ng pagdarasal at pagninilay, ang sinasabi ni Brother Rosendo Franco, yung bang pagkatapos ng malalim na karanasan ng pakikipagtagpo sa Diyos at pananalangin, nagiging positibo tayo sa buhay natin. Yung bang hindi yung parang patuloy tayong ilugmok ng sitwasyon na ito, kundi sa tulong at paggabay ng Diyos sa Kanyang pananaan sa buhay natin, tinatayo niya tayo, at sa pagtatayo sa atin, pagbabangon ng Diyos sa atin, ay nagkakaroon tayo ng isang malinaw na prinsipyo, magandang direksyon ng buhay, at maliwanag na patunguhan upang huwag nang bumalik sa lumang buhay, bagkus ay mag-isip na ng mga bagay batay sa itinuturo ng Diyos sa atin. Magtiwala sa Kanya. Salamat po, Kuya Rosendo Franco. Sunod po natin pagnilayan ng pagbabahagi ni Ate Celsa Dulatre, isa pong likod simbahan at isa pong collaborator namin dito sa seminary. Kapayapaan ng kalooban at kaligayahan, mga bunga ng present prayer. Kapayapaan ng kalooban at kaligayahan. Ito ba? Kahit na mahirap ang pinagdadaanan natin, yan rin siguro dahil na rin sa malalim na pananampalataya at pagpapahalaga sa Diyos, nandun yung pagkapit palagi. Meron akong Diyos na hindi nagpapabaya. Sa kabila ng lahat ng ito, alam ko may katapusan din ito at merong Diyos na magbabangon at maghihilom sa atin. Salamat po, Ate Celsa Dulatre. Yung kaligayahan po, mahalaga po yung inner joy. Na sa kabila ng lahat ito, may dahilan pa rin para maging maligaya. Huwag nating isipin na kailangan tayo malugmok sa pagiging napakabagot palagi, nakasimangot, no? Napakaraming mga parang bagang lagi na lamang pinagbagsakan ng langit at lupa, no? Parang bagang wala nang mabuting mangyayari, hindi ganun. Sa kabila ng lahat, yung sinasabi nga natin, yung paggising mo sa umaga, alam mo may buhay ka, kasama mo ang pamilya mo, may dahilan para maging maligaya. At yung kasama mo ang Diyos, may isa ding dahilan, pangunahing dahilan para maging maligaya sa buhay. Salamat po, Ate Celsa. Next po ay si Ate Melissa Ang. No? Yan, basahin ko sa inyo ang kanyang binahagi. Bunga ng panalangin sa kasalukuyan, online mass sa umaga, live rosary with our group, after Eucharistic celebration, prayer again, so on and so forth. Prayer for safety and our family, friends and loved ones, prayers to all frontliners here, and all the nations for the sufferings, for all illnesses and affected for COVID. Ayoko mag-miss ng pag-rosary gabi-gabi kasi gusto kong maramdaman na ligtas po ang lahat. Nakakaraos sa araw-araw, biyaya at pagpapala. Lahat po
ito ay bunga ng ating mga panalangin. Hindi po ako mahihiya na bunga ng aking pananalangin. Meron po akong tendonitis. Isinama ko po sa panalangin dahil sa pain na hindi ko mabend ang aking dalawang daliri. Thanks God, sa pagtsatsaga, normal na po. Kaya dapat po maging masigasig sa pananalangin dahil naniniwala po ako sa isa o dalawang nagkakatipo na tumatawag sa kanyang pangalan ay naroon na po. Alam niyo po, totoo po yan. I-share ko po sa inyo ang personal experience. Kapag po tayo nag-online faith sharing, di ba po ako naghahangad na para siguro maging mga 100 na participants. Yung bang kahit 5 lang po tayo dito, kahit po sa 10 lamang tayo, 10 po kayo nandiyan sa inyong mga kani-kanyang tahanan, ako po nandito at may isang kinakausap, wala pong problema yun. Kasi lagi pong mayroong akong pagtingin sa sinasabi din po ni Ate Melissa, kung saan may natitipon para pagnilayan ng salita ng Diyos, tawagin ng pangalan, malaking bagay po yun. Na mayroong grupo na sama-sama na nagninilay sa salita ng Diyos, gumagawa, isinasabuhay. At may nababago, may natutulungan, mayroon kang kalakbay, mayroon kang sumusuporta sa iyo sa sitwasyon ng pagkakataong ito. Ay malaking bagay po. Kaya po kung mapapansin po natin sa ganitong mga sitwasyon, sana yung mga panalangin natin, huwag panalangin na parang umuikot lang sa sarili natin. Sana ang panalangin natin ay magdala sa atin sa ugnayan sa Diyos at sa kapwa natin. Ang panalangin natin ay magdala sa atin patungo sa pagsasabuhay ng pananampalatayang mayroon tayo. At ang panalangin natin ay magpaalam ng ating pagtingin na ang Diyos na kausap natin ay may kayang ganapin sa buhay natin at sa kapwa natin. Salamat po, Ate Melissa. Hello, Ate Monet. Yes, Father. So, bigay ko po yung pagkakataon para sa inyong final words sa ating mga kasama. Yes po. Maraming salamat po sa pagkakataon. Maraming salamat po sa pakikinig. At sana may naibahagi po ako sa inyo sa mga karanasan ko. Maganda po sana po may natutunan din po kayo. May na-issue po ako sa inyo na maayos, na tama. Yun po. Maraming salamat po lalo na kay Father Nani sa pagbibigay po sa akin ng taon para maibahagi sa inyo yung experience ko ngayong pandemya nito. Sana po makatulong din po sa inyo. Salamat, Ate Monet. Malaking bagay po ang inyong naibahagi sa amin ngayong gabi kasi napaka-balance. Habang pinahahayag nyo ang inyong pananampalataya, ay ginagawa nyo ito hindi lamang sa larangan ng panalangin, kundi lalo tingin sa larangan ng pagmamalasakit, lalo na sa mga kapatid natin na naapektuhan ng ganitong klaseng pandemic. At sana po ay patuloy pa kayong magdulot ng inspirasyon. Hindi po masama na naibabahagi nyo ang ganitong bagay sa marami pang mga tao. Sapagkat ito naman ang katotohanan sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Tayo ay mabubuting mga tao. At kung ano ang inaasahan sa atin mula sa pagtingin ng Diyos sa atin, ay yung paggawa natin ng mabuti sa kapwa natin. Samahan niyo po ako para sa isang closing prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng gabing ito. Bagamat kami ay nananatili sa karanasan na napakalimitado, maraming mga bagay na kailangan naming sundin at ganapin para sa pangkalahatang kabutihan, ay hindi nagiging daan ito para kami ay huwag magkaroon ng pagkakataon na matipon bilang iyong sambayanan kahit man lang sa ganitong klaseng pamamaraan. Salamat sa mga pagbabahagi na aming napakinggan. At alam namin na sa tulong ng mga ibinahagi ng aming panauhin sa gabing ito, ay nangungusap ka sa amin na bawat isa, maging pari man, madre o hindi pari at madre, lingkod simbahan man o hindi, isang mamamayan, isang tao na iyong nilikha, ay inaanyayahan mo para sa isang ganap na pagmamalasakit,
ganap na pagdamay, ganap na pagtulong. Dinadalangin ko sa iyo, lalo na po ang lahat ng mga tao na nakikilakbay sa online faith sharing na ito. Kulang na kulang ang aming kakayanan, ngunit naway patuloy mong ipuin ang mga puso't kalooban namin para kami ay makaisip ng tamang paraan kung paano pa namin higit na mapapag-alab at may isa sa buhay ang pinahahalagahan namin pananampalataya sa iyo. Ang lahat ng ito inihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at naway pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Salamat po Ate Monel, and mag-iingat po kayo palagi. Regards po sa inyong mga anak at lagi po namin kayong ipinagdarasal. Hanggang sa muli po nating paglalakbay. God bless you po. Sa inyo pong lahat mga kapatid, bago ko po formal na tapusin ang ating programa sa gabi ito, pinasasalamatan po natin ang nanguna sa ating family rosary kaninang alas 6 ng gabi, ang De La Paz family. Kung saan ko nabibilang ang aming isang seminarista na si Brother Rex De La Paz. Kanilang pamilya ang nanguna sa ating family rosary. Sa pagtulungan din po at panguna ni Brother Christian Premista na gumawa ng paraan para po umugnay sa family ni na Brother Rex. Bukas po ay meron tayong adoration and holy hour sa ganap na ikasampu ng gabi. Bakit po ikasampu ng gabi? Para po wala na kayo masyadong ginagawa, tahimik na din, at magkaroon tayo ng oras para makipagtagpo sa Diyos. Kagaya po sinabi ko sa inyo sa mga susunod na araw, iba-ibang programa po ang inyong mapapanood at mababasa dito po sa ating Journey to Faith Group Network, kung saan para na po tayong isang channel na mayroong iba't ibang mga programa. Bukas po ng umaga ay magbibigay ng pagbabahagi ang ibahagi natin sa pangunguna po ni Brother Ross Layugan, at gayon din po ang ilan pang mga susunod na programa sa mga susunod na araw. Magbabalik po ang online faith sharing sa darating na Miyerkules. At inaanyayahan ko rin po kayo na makiisa sa Rosary, Healing Rosary na pangunahan po ng ating minamahal na Obispo Reynaldo Evangelista sa darating na Miyerkules, ganap na ikasyam ng gabi. Siguro po ay samahan po muna natin ng ating po Obispo bago po tayo mag-faith sharing. Sa inyo po lahat, lagi ninyong tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Father Randy De Jesus po ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo habang tayo pumaharap sa isang pandemya. God bless you po and good night.